Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Crizen G. Siosa. Kamusta kayo ngayong araw? Mabuti! Ngayong araw, ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salitang dala-dala. Una, naranasan niyo na bang umattend sa birthday party na may clown? Nakita niyo ba ang clown na ginagawa ang mga bagay na ito? Ano ba ang tawag sa mga bagay na ito? Ang tawag dito ay magic. Ano ba ang nangyayari kapag sinabi nating magic ang isang bagay? Bigla itong magaling. Bigla itong nawawala o may bumabalik sa ginagawa ng clown na yung kalapati ay magiging isang panyo o nagiging confetti. Ito ay ang tinatawag na magic. Sabay-sabay nga nating bigkasin. Magic. 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 Pamilyar ba kayo sa larawan na nakikita? Ano ang tawag dito? Tama! Ang tawag dito ay upuan o minsan tinatawag din natin na silya. Basahin nga natin muli. Silya. Silya. Ang silya ay ginagamit natin para upuan. Sa tingin ninyo, saan natin madalas nakikita ang silya? Tama! Sa classroom, sa bahay, at sa marami pang lugar. Dahil ito ay kailangan ng mga tao para sila ay makaupo. Ano naman ang napapansin ninyo sa larawan? Naranasan niyo na bang pumunta sa lugar na ito? Alam niyo ba kung ano ang tawag sa lugar na yan? Tama! Ito ay isang maliit na porsyon na ilog na tinatawag natin na sapa. Basahin nga natin. Sapa. 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 Ang larawan naman na ito, ano ang napapansin ninyo? Tama! Maraming mga puno at hayop. Nakapunta na ba kayo sa lugar na ito? Ang lugar na ito ay delikado kung walang kasama na matanda. Ang tawag sa lugar na ito ay tama, isang gubat. Basahin nga natin muli. Gubat. 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 At ang huling larawan naman na ito, ano ang napapansin ninyo? Mahusay. Para siyang isang malaking manok. Nakakita na ba kayo ng nasa larawan na ito? Magaling! Ang tawag sa larawan na ito ay isang pabo. Ang pabo ay isang uri ng malaking manok. Sabay-sabay nga nating basahin. Pabo. 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 Ano na nga ang mga salitang dala-dala ni teacher? Magic, silya, sapa, gubat, at pabo. Magaling! Ito ay ang mga bagong salita na ating natutunan ngayong araw. At itong mga salita na ito ay ating gagamitin sa mga susunod pang mga araw. Kanina ay napanood natin ang isang video na may clown na nagmamagic. Nasubukan niyo na bang pumunta sa isang birthday party na may nagmamagic? Ano ang nararamdaman ninyo kapag pinapanood niyo ang ganitong panoorin na bigla na lang may nawawalang gamit or may bigla na lang magiging confetti? Magaling! Alam niyo ba, ngayong araw, may dala-dala akong kwento na may isang bata na punong-puno ng magic. Gusto niyo ba siyang makilala? Magaling! Pero bago natin siya makilala, mayroon muna akong dalawang iiwanang mga katanungan. Una, saan madalas pumunta sina Titoy? At pangalawa, ano ang ginagawa nila Titoy sa plaza? At bago natin simulan ang ating kwento,
mayroon munang mga paalala si teacher. Kung handa na kayo, sundan nga ang sasabihin ni teacher. 1, 2, 3, umupo na ng matuwid. 4, 5, 6, halina't humanda ng makinig. 7, 8, 9 at 10, itikom na ang mga bibig. Ngayon, babasahin natin ang isang kwento tungkol sa isang mahiwagang silya ni Titoy. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Magic Silya ni Titoy na isinulat ni Russell Molina at iginuhit ni Marcos Nada na ang aklat ay inilathala ng Adarna House noong taong 2002. Ang Magic Silya ni Titoy. Maliit lang ang baryo namin, kaya siguradong madali mo akong mahanap. Madalas akong nasa plaza kasama si Titoy. Dito kami nanguhuli ng gagamba at nangahabol ng tutubi. Saan na nga natin madalas makita sina Titoy? Magaling, sa plaza. Pag dumaan ka, ipakikilala kita kay Titoy. Mabait siya, palabiro at makulit kagaya ko. Pambihira ang tawa niya, kala mo isang pabo. At alam mo ba, meron siyang magic silya. Pexman, magic talaga. Merong 2 gulong na hindi napuputas kahit pa idaan sa batong matalas. Sino na nga yung may-ari ng magic silya? Mahusay, si Titoy. Di kailangan ng gasolina. Kaunting tulak lang, aandar na. Makulay ang upuan nito at kumikinang. Ang gara. Minsan, sasakay lang kaming 2 sa Magic Silya at bigla itong nagiging kotse. Brum, brum! Tabi kayo, tabi kayo! Hiyaw namin habang nakataas ang mga kamay. Minsan, nagiging eroplano rin ito. Ang sarap lumipad. At minsan, walang biro, nagiging tren pa ito. Tut, 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 tut. Magic talaga. Hep, hep, hep! Sana naman ang punta mo ha? Ang laging habol ni nanay pagpatakbo na ako sa labas. Diyan lang po kasama si Titoy. Ang lagi ko namang sagot. Saan dyan? Sa may buwan po, sigaw ni Titoy mula sa labas sabay tawa na parang ano na nga ulit? Magaling! Parang isang pabo. Di alam ni nanay, pag nakasakay kami sa Magic Silya ni Titoy, kung saan-saan kami nakakarating. Nung isang araw nga, bumisita kami sa palasyo sa may sapa at meron pang party. Doon, nagko-concert ang mga kuliglig habang nagtatambol ang palaka. Sa tingin ninyo, ano ang tugtog nila? Pwede, pero rock and roll pa ang tugtog nila. Ang galing, no? Kahapon na May, nagpunta kami sa kaharian ng mga tilapia. Dooy, nagsasalita ang mga isda. Ang gara ng silya nyo ha, ang pati ng Haring Plapla. Gusto sana namin siyang isakay, kaya lang, hulaan nyo nga kung ano sasabihin nila, Titoy. Tama! Mukhang malansa daw si Haring Plapla. Inalok na lang namin sila ng tinapay at nagpaalam na kami. Marami na kaming napuntahan ni Titoy sa kanyang Magic Silya. Mga kuwebang makukulay, mga mansyon sa gitna ng gubat, at sari-saring lugar na kakaiba. Bibilib ka. Sayang nga at kami lang ang nakapamamasyal. Yung mga ibang bata kasi ayaw makipaglaro. Sa inyong palagay, bakit kaya ayaw nilang makipaglaro kay Titoy? Pwede, pero umiiwas sila kay Titoy tuwing dumadaan siya. Nahihiya ata. Pag nasa plaza sila, di nila niyayaya si Titoy mag-basketball. Di nila pansin ang kotse pag umaarangkada. Di rin nila rinig ang eroplano at tren. Tanging nakikita nila ay ang anyo ni Titoy. Wala kasi siyang paa. Ipinanganak si Titoy na di tulad ng ibang bata, sabi ni nanay. Kaya para makaparaot pa rito siya, kailangan niya ng wheelchair. Oo nga pala, wheelchair daw ang tawag sa Magic Silya ni Titoy. Pero bukod doon, dugtong ni nanay, hindi siya kakaiba sa inyo, di ba?
Ano na nga ang tawag sa magic silya ni Titoy? Magaling! Isang wheelchair. Tara na! Hiyaw ni Titoy mula sa labas. Hinihintay na tayo ng prinsesa sa may palayan. May bago na naman kaming pupuntahan. Si Titoy talaga, kahit walang paa kung saan-saan nakakarating. Balang araw, makabibisita rin ang mga ibang bata kay Haring Plapla. Maririnig din nila ang tugtugan sa sapa. Balang araw ay makikita nilang walang ipinagkaiba si Titoy sa kanila at mahanap din nila ang aking nakita. Isang kaibigan. Dumaan ka sa plaza, dito mo kami makikita. Nanguhuli ng gagamba, nakipaghahabulan sa tutubi. Nakasakay sa magic silya. At ngayon, natatandaan niyo pa ba kung ano yung mga tanong na iniwanan ni teacher kanina? Atin nga ulit balikan? Ano nga ulit yon? Una, saan madalas pumunta sina Titoy? Magaling! Sa plaza madalas pumunta sina Titoy. Pangalawa, ano-ano ang mga ginagawa nila Titoy sa plaza? Tama! Sina Titoy ay nanguhuli at nangahabol ng mga gagamba. Ano ang may pambihirang tawa na akala mo ay isang pabo? Tama! Si Titoy ay may pambihira at kala mo pabo kung tumawa. Ano ang magic na sasakyan ni Titoy? Mahusay! Ang magic na sasakyan ni Titoy ay ang kanyang silya. Ito ang gamit nila Titoy para makapunta sa iba't ibang lugar. Magaling! Ang kanilang ginagamit para makapunta sa iba't ibang lugar ay ang magic silya ni Titoy. Noong bumisita sina Titoy sa may palasyo sa may sapa, ano ang kanilang nakita? Magaling! Mayroong party! May mga nagko-concert sa may palasyo sa may sapa. Naging spaceship at naging eroplano ang silya ni Titoy. Maaari kaya itong mangyari sa totoong buhay? Magaling! Hindi ito posibilidad na mangyari sa totoong buhay dahil ginamit lang nila Titoy ang kanilang imahinasyon at hindi ito posible sa totoong buhay. Bakit sa tingin ninyo umiiwas ang mga ibang bata kay Titoy kapag siya ay dumadaan? Mahusay! Umiiwas ang mga bata kay Titoy kasi nahihiya ata sila. Sa simula ng ating kwentong binasa, ano ang napansin ninyo sa mga paa ni Titoy? Paano ito naiba sa inyong mga paa? Magaling! Ang mga paa ni Titoy ay hindi niya nagagamit sa paglalakad at pagtakbo. Naiiba ito sa atin dahil ang mga paa ay malayang tumakbo at humakbang. Dahil hindi nakakalakad si Titoy, masasabi mo ba siya ay malungkot na bata? Bakit oo at bakit hindi? Hindi siya malungkot. Makikita natin na masaya si Titoy dahil siya ay mayroong malawak na imahinasyon. Ang kanyang sitwasyon ay hindi hadlang upang siya ay ngumiti at makipaglaro sa ibang mga bata. Paano natin maipapakita ang pagiging masaya sa kabila ng mayroong kulang sa ating buhay? Katulad ni Titoy. Halimbawa, nakita mo ang kaklase mo, may magandang pencil case. Ano ba dapat ang maramdaman mo? Magaling! Maipapakita mo nga ang pagiging masaya kahit may kulang sa atin sa pamamagitan ng pagiging kontento at pagpapasalamat sa kung anong meron tayo. Kapag nakita mo ang kaklase mo na may magandang pencil case, hindi ka maiinggit. Sa halip, magiging masaya ka para sa kanya at aalagaan mo kung ang sarili mong gamit. Ngayon, meron akong hinihandang activity na pinamagatang ang aking magic na kwento. Gumawa ng maliit na picture book na nagpapakita ng inyong mga pangarap na lugar na gusto mong puntahan. Maghanda ng 2 pirasong papel, pagpatong-patungin at itupi ito sa gitna upang makabuo ng 4 na pahina. Sa unang pahina,
isulat ang pamagat na ang aking magic na paglalakbay o gumawa ng sariling bersyon ng pamagat. Sa bawat pahina, iguhit at isulat ang mga sumusunod. Sa pahina 2, ang inyong magic na gamit sa pagkamit ng iyong mga pangarap. At sa pahina 3, iguhit ang mga lugar na gusto mong puntahan. Lagyan ng maikling pangungusap ang bawat guhit kung bakit iyon ang gusto mong puntahan at maikling definisyon ng lugar na iyon. Pahina 4, iguhit ang iyong sarili at ang mga katulong mo sa pagkamit ng pangarap na iyon. At panghuli naman, ipakita at ihanda basahin ang inyong ginawang picture book sa buong klase. Magaling! Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento at ang ating ginawang activity. Hanggang sa susunod, paalam!